Ilan po? Ilang taon na po kayo? Ako? Bluetooth pa. 44. Ikaw po? Ayun. 55 na po. Ano po? 45? Ano pong trabaho ninyo? Ako, dati pong part-time teacher dito sa amin. Ano ka, biyudo or Hindi. separated? Binata. Nata talaga. Oo. Sa ngayon, anong trabaho mo? Ngayon, naghahanap. Naghahanap ng asawa. Oo nga, kaya nga dito eh. Ay, paano yan? Single mom. Ha? Kagaya ko, single mom. Okay lang, wala namang problema siguro, ma'am. Okay lang naman yan. Tanaw din ako, pero Sarangani province ako, pero magmula nung 1992, 98, sa Maynila na ako. Doon ako nagkaasawa, kahiwalay na lahat-lahat hanggang sa nag-abroad ako. Nakailang asawa ka na? Grabe ka naman, isa lang, grabe naman yun. Palagay mo Joke lang. Sarangani province, Malongon. Ako dito sa Butuan City. So, okay lang sa'yo kahit na may anak? Okay lang naman. Bakit ilan ba anak mo? Isang dosina? Hindi naman siguro, no? Dalawa. Dalawa lang. Dalawang dosina. Paano yan, sir? Wala po kayong trabaho ngayon. May mga anak yan si ma'am. BG. Ha? Kaya nga nag-aanap. Mamaya, Ha? baka mamaya sa mga Kasi sabi niyo, sir, wala kayong trabaho ngayon. Kaya nga naghahanap ng Trabaho. naghahanap ng mga asawa para may katuwang. Oh. Di ba? Pwede. anak mo kung sakali tayo. Ano po? Hindi ako aayawan ng mga kamag-anak nyo, nanay mo, kapatid mo, ganon. Baka mamaya Oh, hindi naman. na. Basta magkaintindihan lang kayo. Hindi ka naman siguro Chinese. Ano po? No. So, itong kausap ko Ha? Mabait po ako. Ano? Mabait po ako. Mabait. Pagtulog, siguro, hindi naman. Hindi naman. Mabait. Yan ang kausap. Wala namang problema. Pangit. Pakisamahan ang tao. Naka ano po kayo, ma'am? Pangit. Napuputol po yung busis ninyo. Sabi ni manager, hindi niya naman kayo pinabluetooth. Nag-bluetooth po kayo, ma'am. Oo, putol-putol po kasi busis niyo. Ayan. Turn off niyo po yung bluetooth, ma'am, kasi para hindi po kayo maglalag. Ayan. Yan, okay na po. Sige. Oh, ang tanong kasi, sir, binata po kayo, sir. Wala po kayo naging asawa. Oh, Wala po. Wala. Never been touched, never been kissed. Mamaya, tayo magkatulong. Sabihin mo, ikaw ang umiintindi. Siyempre, may anak ka na, tapos ahead ka pa sa akin ng edad. Bakit ilang taon ka na ba? 45 mo. O 45, isang taon lang pala eh. 44 mo. Di wala sa itsura 44, di ba? Kung halimbawa 50 na pala ako, di aayawan mo pala. Hindi naman. Kaya nga nagtanong eh. Ang tanong, kaya mo ba ako buhayin kung sakaling tayo? Oo naman. Kaluluwa ka na, ma'am? O hindi.
Ano po, DJ? Nagtatanong si ma'am kung kaya mo daw siya buhayin. Albularyo ba kayo, sir? Oo, bumubuhay ako ng patay. Magaling ako magseremonyas. Oh, di yun pala eh. Hindi kaya mong buhayin pala si ma'am. Oo, kaya. Kaya, kaso nga lang, payat. Hindi nga. Ano yung Payat lang. totoong hanap buhay mo? Ako nga, dati akong part-time teacher dito sa amin. Tapos ngayon, ano ka lang tawag nito? Nag-stop ako, naghahanap ako ngayon ng trabaho. Ulit. Pero yung hanap buhay mo, yan lang talaga. Yung kumbaga, ano ka na eh. Anong tawag ng DJ? Di ko po alam. Di ko Hindi ko nga po, malalat. di ko nga po alam yung sinabi ni sir. Teacher po kayo ng ano, sir? Po, Teacher po kayo saan? Sa? dito sa amin, sa senior high school po. Private po yan. But, Yes po. oo. O tapos umalis po kayo. Tapos searching po kayo ngayon. Kasi maliit lang kasi yung sahod eh. Private eh. Oo. Hindi po kayo nag-try. Hindi po kayo, passer sa board? Hindi po, hindi. Oo. Hindi talaga ako yung course ko, hindi pang teacher. Oo. Oh. Oh, yun lang. Part-time teacher ako ng senior high school. Senior high school part-time teacher dito sa amin. Paano yan, ma'am? Sabi niya, kaya niya ako. Nasa kanya. Tapos ngayon, naghahanap ako dito sa amin. Iba baka sakali. Nang. Puntahan mo na lang Dito siya. Puntahan mo na lang si ma'am dun sa UAE, sir. Oo ba? Kung papayag siya, bakit hindi? Pwede. Oo. May sponsor. Lang. Ang contract Wala. 2 years pa. Para pa. Kababalik ko lang dito. 2 years, matagal pa. Alam ko hindi mo ako mahintay eh. Mahintay mo ba ako? Oo naman. Bakit hindi? Kaba. Maya pagdating ng 2 years, namuti na pala yung mata ko. Bakit? Wala nang tulog, kaya namuti yung mata mo. Namuti na. Puti na lang. Puro nakatarata Puti yun. na lang. Puro nakatarata yun, sir. Wala naman 2 years, madali lang 2 years. Basta hindi lang big deal sa iyo yung edad natin. Bakit At naging saka, big deal? Dati, saka may 1 anak year, ako. 1 year gap lang tayo. Tanggap. Hindi nga, siyempre kagaya ng iba pag nag-aaway kasi normal sa relasyon, minsan mayroon tayong hindi pagkakaintindihan. Bakit hindi Kasi meron na magkaintindihan? natin ganun. Isang Chinese, isang Arabic. Hindi magkaintindihan talaga. Diba? Itong parehas naman Bisaya, magkaintindihan talaga. Bisaya ka, di ba? Unsa man ni siya duy. Di ba? No. Totoo hindi. Tsaka, malalaki naman na po siguro yung mga anak mo, ma'am. May nag-aaral pa po ba? Walang busis. Kanya college, criminology. Yung Tapos, panganay. panganay ko. Madugo-dugo pa pala, sir.
todo kayo. Opo? Madugo-dugo po pala. May kolehiyo si ma'am. Oo nga eh. Oo. Patapusin siguro. Patapusin mo muna yung mga anak niya bago mo siya awasawahin. 2 taon, tama-tama. Taon na. Din yung ano. 2 taon din matapos yung ano ko. College ko. Eh, huwag ka munang umuwi para makatapos yung pag-aaral. Siyempre, 2 taon nga, di ba? Hindi 2 naman years, 2 siguro. years ako umuwi. O, 2+1 kasi yan siguro. Diba? Extension 1 year. 3 years lahat. Wala po kayong busis, ma'am, nawawala. Wala po kayong headset na ano? Headset na may cord, ma'am? Wala. Hindi pwede ako mag-headset. Iangat nyo nga po yung cellphone, ma'am. Pakiangat nga po ng cellphone. Hawakan. Hawakan nyo na lang po yung cellphone. Kasi wala po talaga kayong busis. Sige po. Oo nga. Okay. Wala. Ayun, naririnig niyo na po. Sige, go ahead. Delay yung busis mo. Basta. Teka lang po. Tawagan ko po kayo ulit ha. Baba nyo po muna yung tawag. Sir, pakibaba ng tawag. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Balikan natin. Ha? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige po. Iangat lang po yung cellphone, ma'am. Iangat lang. Iangat mo lang yung quit. Sige. Go ahead. Yung nakita na yun ko, lapad ng noo ko putik. Ako nga eh. No? Malapit na makalbo. Yun lang ano, kung tanggap mo na may anak ako at saka ano, wala nang problema sa ugali naman tayo magkaanuhan eh. Kasi ako talaga gusto ko sa lalaki yung mabait naman, yung kaya akong buhayin, tanggap ang mga anak ko. Yung hindi ako ikakahiya sa pamilya. Yun lang naman. Oo naman. Ganun lang. Tapos yung Intindihan. ano, Baka mo ngayong gabi magkatuluyan na kaming dalawa. sana all, ano, lilipad ka dito. Yan lang. Tapos, makapaghintay ka ng 2 taon. Kasi magbabakasyon ako 2 taon. Siyempre, mag-ano pa yan ako. Pero palagay ko, last na ano ko yan dito. O, pag uwi ko ng Pinas, siyempre gagraduate na yung panganay ko. Kumbaga may kaagapay na ako sa pag-aaral. Pwedeng sa Pinas na rin ako magtrabaho. Sana. Hindi mag-aaral. Mag-apply ka pa ng isang beses. Pwede rin naman ano, extended. Extend. Pero wala akong ipon na, siyempre yung iba, inaano ng iba na may ipon yung OFW. Ito prangkahan lang. Ang OFW kasi, lalo na kagaya kong single mom, sa mga anak ko lang kasi napupunta ang sahod ko. Kagaya niya may college ako. So, kagaya niyang halimbawa, asawahin mo ako, wala akong maisishare sa iyo na kung pang-umpisang negosyo, wala talaga akong maisishare kasi siyempre, wala nga akong ipon. Kasi yung iba kasi kaya nagkakaroon sila ng relasyon kalimitan sa mga OFW, inaasam nila na mayroong ipon eh. Pero yung totoo sa mga anak lang talaga. Padala lang na wag lang magutuman ang mga anak. Yung gano'n. Huwag mo na may buhos lahat. Dapat magtira ka rin sa iyo. Oo naman, nagtira pero konti. Hindi kagaya ng sabihin mo talaga na mayroon talagang mayroon.
konti. Yung yung pag hindi mo ako pakainin, may pambili naman ako ng sarili kong pagkain, yung ganon. Yan, yung Jollibee. Sa inyo po, sir, ano po, may wala po kayong naging asawa, pero may naka-live-in po kayo, wala? Wala. Girlfriend? May nakarelasyon ako dati. Ngayon, years. Ngayong years lang, ang year, oo. Years. Kaso naghiwalay kami dahil ayoko sa ugali. Ayaw mo sa ugali. Ano po ba hanap mo sa isang babae? Ang ugali ng babae? Yung maalaga, mabait, Oh, okay. Sa mapagmahal, maganda. Alaga, mabait. mapagmahal, yung mga ganun tayo. Yung tipong pag-uwi, galing sa trabaho, may mamasahe sa likod. Paano kung pareho kayo pagod? Kasi may trabaho din siya. Halos kalimitan ngayon, yung babae nagtatrabaho din. Ganun na lang. Hindi pa ako naghanap ng masahista pala. Yun lang. Ako naman, yan lang. Normal lang yan sa babae na mag-alaga sa lalaki. Normal lang yan sa babae na mag-asikaso. Yung ugali lang talaga. Kailangan ugali. Nakakaintindi, hindi naman kasi mga bata eh. Correct. Pero ayoko yung kagaya niya, nandito ako, halimbawa tatawag ka, tapos hindi masagot yung tawag mo. Kalimitan ng ganun eh. Hindi masagot yung tawag mo, magagalit ka. Siyempre, andyan pa rin yung pag-uunawa niyo kasi kagaya namin OFW, hindi namin sarili ang oras. May trabaho dito. Ano po kayo, ma'am? Kailangan Hiwalay lang po ba kayo, ma'am, sa asawa? 13 years na po akong hiwalay. Hindi nagsusupport yung tatay sa bata? Ay, nagsusuporta po. Nagsusupport naman. Nagsusuporta. Kasal po kayo? Kasal kami, pero siya nag-asawa kasi siya, nagkaroon na din sila ng anak eh. Okay. Sir, ano po pangarap niyo sa buhay? Yung may ipapakasalan ka na asawa? Ano po ba? Oo naman. Okay. Makapag-asawa. Pakasalan mo. Kaso nga, hindi siya mapakasal kasi kasal siya eh. Yun na nga po eh. Minus 20% na yun, ma'am. Tapos? Ay, hindi ko naman sila hinahabol kahit na may anak sila. Kahit Hayaan na, hindi ka pa rin makasal. Kasi gusto ni sir kasal. Okay lang yung kalimitan naman kasi ngayon eh. Kalimitan naman kasi ngayon, mas okay na nga yung hindi kayo kasal eh. Mas pa na hindi kayo magkahiwalay kaysa kasal. Kalimitan, nagluluko pa. Yun nga lang, kay sir kasi, yung gusto kasi ni sir, pangarap niya po yun eh. Bawat isa naman kasi may mga prefer sila mangyayari sa buhay nila. May mangyari. Kaso di ka pa anal. Paano kayo yan? Ewan ko, di ko alam. Asal na lang eh. Di ka naman pwede ikasal. Diba? Ang hirap na. Diba? Sa atin, okay lang kasi binata ko eh. Lang din naman kahit na hindi kasal. Kasi nasa pagsasama naman yun eh. Hindi, iba naman kasi yun. Iba naman kasi yung basta hindi kinasal ka. Kasi kumbaga, meron ka ng freedom. Di ba? Meron ka ng sa sarili. Na di ka na pwedeng galawin sa iba. Ng asawa mo. Sa dating asawa mo. Kumbaga, kung kasal ka, kung magluko ka,
Hindi naman. Siguro. Ayun, out of 100%, nasa 80% lang, 80% ng nagluloko hindi makontento sa asawa. Alam mo kung bakit? Kasi sarili lang halos kalimitan sa mga lalaki. Hindi ko naman inaano lahat kalimitan sa mga lalaki hindi marunong makontento. Porgit losyang na yung asawa nila, maghanap na nila ng iba. Siguro nagpalusyang ka, kaya hiwalayan ka ng asawa mo. Hindi naman. Dapat siksi ka pa rin pag Dapat maintain kasi yan mula pagpakasal hanggang pagtanda. Maintain yung tiwala nyo sa Diyos. Ganon. oo, Lahat-lahat. Para tuloy-tuloy. No, kasi pag medyo malakad sa buhay. lusyang na nga, tama yun si Sir. Dapat maintain lahat. No, tapos sintro yung Panginoon sa buhay ninyo yung buhay kasal. No, kinasal kayo sa altar. Yung bendisyon, binasbasan kayo ni Father. So may mga binitawang mga salita dun si Father at nag-yes Father kayo. Tapos di nyo man lang ginampanan, itinupad, sinabuhay sa pagsasama ninyo. Di wala din. Yun po yung purpose kung bakit may kasal, di ba? Umiyak na si Ate DJ. Magkano ngayon? Kaya nga sabi nila, wag ka magpakasal kung hindi buo yung tiwala mo sa Panginoon. Walang silbi yan. Kasi kung hindi buo yung tiwala mo sa Panginoon, hindi kayo... Lalo na kami, di ba kami ng Katolik? Hindi po kayo Katoliko, Sir? At ito, Hindi ka Katoliko? Katoliko po. Okay. Di po tigumi sa simbahan. Kasi iba kasi yung may ano ka, kumpiyansa sa sarili pag kinasal ka. Pwede naman kung kaya mo, kung kaya Umiyak na yata si DJ. oh. Umiyak na yata eh. Hindi Ano yata eh. Hindi. Importante talaga magpakasal. Gaya ngayon, gusto ko magpakasal. Ganyan. Di kita Wala tayong magagawa, siyempre. Buti kung mayaman tayo, pwede tayong magpa-annulment. Siyempre, kagaya ko, wala naman akong ipon para magpa-annulment. Okay lang yan. Hindi kung hindi hindi bukol, hindi uukol. Ganon ba yun? Tatawag na. ano? Ano po? Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo, parang ganon. Ano? 13 years kayong iwalay? $13 May naging-boyfriend ka, ma'am, sa 13 years? Oo. On ako ng boyfriend ng 5 years, sabi kasi binata siya dito naman sa ano yun, sa Saudi, nagkaroon ng relasyon through messenger lang. Nung pauwi ako ng Pinas, sabi uuwi pareho kasi magano kami ng negosyo. Pagdating ng Pinas, akala ko siya pa rin ang tumawag, yung pala asawa. Sinagot mo. Tapos ang sagot mo sa tawag, Naloko. hello, love. Aba, sinong love? Asawa pala, no? Buti nga mabait kasi pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi naman ako ang unang nag-ano sa approach sa asawa mo, kundi yung asawa mo dapat ang kausapin. Sa messenger, mahirap maniwala. Sa Viber na lang kayo. Viber na lang. Or sa WhatsApp. O dito sa imo. O sa imo.
kasama si DJ. Ano, DJ? Opo. Mga Kasi sabi naman sa messenger, puro, duda. walang tiwala sa messenger. Mm. Hindi nga reality yun. Dana school na yan. Tapos, yung sumunod na taon, hindi ka na nakabuhay. Wala na. Sa susunod kasi, wag kayo basta-basta maniwala sa mga lalaki. Oo, sabi nyo na lang niluloko kayo kasi mali nyo din. Pag sinabi nilang hiwalay, paniguraduhin nyo, siguraduhin nyo, kunin nyo account. Kamu, maniwala ako sa iyo kung bigay mo sa akin yung account ng asawa mo. Usap kami ng asawa mo. Yun na po yun. Para din po sa iyo yan. Huwag kayong basta-basta maniwala. Nagtiwala kayo eh. Alam nyo baka maluko kayo. Sa susunod, pag may manligaw sa inyo, namin sinabing hiwalay na, hingin yung account ng asawa, kausapin nyo talaga, tanongin nyo para wala ng problema, di ba? Kasi naman tagal na kayo nagpuyat, 2 taon kayo nagpuyat, marami kayo na buong mga plano, tapos ang ending may asawa pala, o. Palitan ko pala yung DJ. Tapos sabihin, lalaki, Yun ang manluloko ang lalaki. Alay, nagpaluko kayo. Ito yung mali. Naniwala ako gawa ng lahat ng oras, tapos ultimo parang namamatay lang yung call namin pag nasa trabaho na siya eh. Niwala. Dali naman sabihin nun, baka 2 cellphone nun, malay mo. Yung isa pa lang cellphone niya doon nakababa din sa mga asawa niya. Ikaw pa yung palang napunta sa akin. Baka yung asawa niya laging busy din, saka alaga ng mga anak nila. Walang time sila mag-usap, once a week lang. Tapos sabihin nilang lagi na busy din siya. Yun pala sa'yo nakatuon yung oras. Pero si Sir wala talagang sabi to eh. Makikita mo sa mga smile pa lang. Komportable eh. Oo. Huwag magpaloko sa mga manloloko. Yan naman sa akin kasi ako. Tapos seloso, ayaw ko ng seloso. Nakaka-stress kasi yun sa trabaho pag silos ng silos. Akala mo naman, nasa messenger ka, okay lang kung nakakalabas ako dito, hindi. So, paano yan? Ko alam. Kasi maganda ka kasi ma'am, ganun talaga. Sana all. Maputi lang ako pero walang ganda. Sana all. Paano yan? Hindi ko alam. DJ, di daw niya alam. Ewan ko, ambot sa langaw. Ako papayag ako nang hindi tayo ikakasal. Hindi tayo kasal, papayag ako tanggap ko naman yun kahit na hindi kasal. Ewan ko lang sa iyo kasi ikaw ang ko kasi ikaw binata ka since birth binata ka. Kasi Oo, ako kasi ikaw ang magde-decide, hindi ako kasi siyempre ako kung anong mo doon ako. Wala, subukan lang natin. Kung papayag ka. Okay lang. Kung Nasa hindi pagsasabi.
Di ba? Ayan. Nasa pagsasama yan. Okay. Ewan ko, ambot sa langaw. Nasa pagsasama yan kung sa ugali natin magkaiba. Halimbawa, daig pa natin kinasal kung nagkakaintindihan tayo sa bawat bagay. Ang pagsasama naman, ibigayan lang naman eh. Huwag kang makasarili para tumagal kayo. Ano po ba nangyari, ma'am? Ba't po kayo naghiwalay ng asawa mo? Mabait kasi siya masyado, G. Nasa kanya na lahat ng bisyo eh. Kontraktor ang dati kong asawa. Ah. Eh, nag-iinom. Tapos nung sinampal niya na ako, doon na ako Siyempre, yun ang ano ko sa buhay ko eh. Kahit pitik, huwag mo gawin sa akin. Once na nangyari yun, kahit sabihin natin na may pamilya, hindi ako marunong magtiis kasi. Sinaktan mo ako. Malalaki na tayo nagkita eh. Lasinggero, babaero. Pero hindi naman siya ganun nung una, nung pagkakilala mo sa kanya, nung nagsama kayo nung una. Nagiging seloso po siya dahil gumagamit na pala siya ng drugs. Ibig sabihin, nagbago siya nung nagsama kayo. Natanong mo yun sa kanya, bakit ka ganyan? Bakit dati hindi ka naman ganyan gumagamit? Mali ba akong nagawa? May tinanong mo yun sa kanya, ma'am. Para at least alam mo yung rason ba't kasi gumagamit siya. Dati hindi naman. Hindi kasi alam namin kasi squatter kasi yung tinirahan namin, daming addict. Tapos na parang siyempre andyan yung mag-iinom sila. Hindi lang pala inom. Pinaret ng polis. Pero ngayon, nagbago naman yata siya. Under daw ngayon ng babae. Kaya balita ko. Yun pala kailangan niya. Sana inander. Sana dati nung magkasama kayo, inander mo rin, ma'am. Huwag lang yung ikaw sa baba lagi. Dapat ikaw din sa taas. Kasi bungingirang babae po. Pag halimbawa, hindi ka nakakaintindi, isang salita ko lang, dalawang salita. Hindi naman kasi ako pabayang asawa eh. Masikaso po ako, asawa. Mahilig kasi sa baba si ate. Kaya lain under. Ambot sa langaw. Langaw. Siguro naman sa susunod, ma'am, pag magkatuluyan kayo ni sir, dapat ikaw na rin yung umandir sa kanya, ha? DJ, alam mo, ayoko nang ganyan. Gusto ko talaga fair lang. Fair. Kung ayaw na, ayun. Yun na nga, hindi. Kaya nga dapat fair. Pag pagod na si sir, ikaw na naman. Kunyari, pagod si sir sa trabaho, imamassage mo siya. Pag ikaw naman pagod sa trabaho, siya naman magmamassage sa'yo. Ganon. Sir, no? Massage therapist din ako eh. Ayun naman po pala eh. Timing, ikaw yung talaga hinahanap ni sir. Talaga na ako, massage therapy. Patagal na ako hindi nakapag-massage. Sumasakit na nga likod ko. Mahirap talaga pag walang trabaho, sir. Sumasakit ang likod. Kaya nga dito. Mahirap maghanap sa taong di mahanap. Gaya niyan,
wala kang hanap buhay, ganyan lang. Paano tayo mabubuhay? Hindi naman. Grabe ka naman. Buhay ka na eh. Hindi naman. Baka mamaya imbes na 3 times a day ang kain natin, ano na lang muna. Tubig sa umaga, kanin sa tanghalian, tubig rin sa gabi. Once in a day lang. Kahit tubig man, pero Baka walang pambiling bigas mahal ang bigas. kahit walang kanin, basta masarap yung ulam, okay na yun. Ulam yun. Low carb. Ulam. Kape. Litson sa umaga, tapos tubig, okay na yun. Oo nga. Tama. Tapos gulay sa tanghali, tapos tubig ulit. Wala namang kanin ulit. Napaka-healthy nun, ha. Prutas sa gabi bago matulog. Tapos maghimagas ka na lang ng hotdog paghating gabi na. Perfect. Yan sinasabing low carb diet. Napaka-healthy. Water filter lagi. Tapos water therapy na lang pag medyo tumutunog ang tiyan, tubig. Drop, drop, drop. Hindi ako sanay tagot. Hindi ako sanay magutuman paano yan. Pinapatay dito. Hindi siya sanay sa tubig. Masasanay ka rin po niyan, ma'am. Pag 3 araw na medyo nalipasan ka ng gutom, pag nakakausap mo na yung sarili mo, yun na yun. Masasanay ka rin naman yan. So, una lang naman mahirap, ah. Pag natakot ka na sa tubig, pag makakita ka ng mukha mo sa salamin, natakot ka, ayun Yan na na yun. yun. Yun na yun. Baka ganun ang mangyayari, DJ, pag siyempre sinabi niya wala siyang trabaho. Pero hindi naman natin, Wala namang trabaho yan si sir, pero businessman naman yan, ah. Marami namang pinagkukunan yan, ah. Marami. Basta, ipagpatuloy nyo na lang sa hindi off-cam, naman ha. sa Opo, ipagpatuloy nyo lang sa off-cam kasi medyo naglalag na po kayo, ma'am. Thank you so much sa time. Good luck po sa inyong dalawa, ha? Okay, sige sir. po. Salamat po, Okay, DJ. thank you. Magandang gabi.